driver ng cement mixer truck na ito sa Dinalupihan, Bataan. Nawala ng preno ang mixer na sumalpok sa isang van malapit sa isang karinderya bago nahulog sa bangin. Dinala sa ospital ang driver ng mixer truck. Sugatan din ng dalawang kumakain sa karinderya. Isang bahay naman sa bangin ang tinamaan ng laman ng mixer. Ayon sa kinatawan ng may-ari ng mixer, tutulong sila sa mga biktima. May hawak pang kutsilyo ang lalaking yan habang tumatakbo sa Quezon City. Tumatakas pala siya matapos masaksak sa pisngi ang isang barbero pero naaresto rin kalaunan. Abot-abot ang paghingi ng tawad ng suspect na umaming hindi nagustuhan ang gupit sa kanya. Desidido raw na maghabla ang barbero na nasa maayos ng kalagayan. Pati mga kawad hindi pinatawad para sa tanso. Yan ang pinagkaguluhan sa Tondo, Maynila sa gitna ng sunog doon noong Miyerkules. 6 ang naaresto. Ang babala ng mga otoridad sa report ni Joseph Moro. Sa sunog noong Miyerkules sa Barangay 105 Tondo, Maynila, may tug of war ang ilang residente. Ang hinahatak nila, mga kawad. May mga sumampa sa bubong para putulin ng mga kawad. Meron ding humila ng mga kawad na nasa poste pa. Maya-maya nagkandara pa sila sa pagtakbo. May dumating kasing pulis. Ang isang tumakbo hindi na nakakilos sa bungkos ng mga kawad. Viral online ang mga video ng insidenteng kinondena ni Manila Mayor Isko Moreno. Naging piyesta ng pagnanakaw. No? Parang nakakalungkot isipin na biktima na nga yung mga tao. Biktima pa ng pagnanakaw nitong mga talongges na ito. 6 na ang naaresto dahil sa pagnanakaw. 2 sa kanila ang iniharap kay Moreno, ang isa kabilang sa mga nasunugan. Sinisikap pa namin silang makuhanan ng pahayag. Babala ni Manila Mayor Isko Moreno, hahabulin pa nila yung iba na mga nagnakaw ng kable ng kuryente. Until maubos ko lahat yung mob na kumakalawit ng mga kable ng kuryente. From last night to now 4, so more to go. Sabi ng Meralco, may nabawi na silang 1,600 kilos ng mga kawad at metro. Nakapagsampa na sila ng reklamo sa 2 naunang sospek. Nahaharap ang mga naaresto sa reklamong paglabag sa Anti-Electricity Pilferage Law. Babala ng Energy Department, ayon sa batas, sino mang mapatunayang guilty ay may parusang reklusyon temporal o kulong na mula 12 hanggang 20 taon. Multang mula 50,000 hanggang 100,000 pesos o pareho. Kung magsusumbong naman ng mga tirador ng kawad o kontador, may gantimpalang 5,000 pesos ayon din sa batas. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa ospital ngayon ang isang estudyante sa Muntinlupa na 15 taong gulang. Posibleng dahil ito sa pagkabago matapos pagtulungang sakta ng mga kaklase. Ang insidenteng nahulikam at mga palatandaan ng pagiging biktima ng bullying sa exclusive report ni JP Soriano. Mala-torture ang inabot ng isang estudyante sa classroom ng pinapasukang paaralan sa Muntinlupa. Sa videong ibinahagi sa GMA Integrated News ng nanay ng 15 taong gulang na biktima, kita ang anak niyang nakasalampak sa sahig na sinasabunutan at hinahatak ng kamag-aral habang nakapalibot ang ilan pang kaeskwela. Ayon sa nanay, nakakonfine pa rin ang kanyang anak matapos ang insidente noong Lunes. Nahilo at nagsuka raw ang anak na posibleng resulta ng pagkakabagok. Yung ulo yung unang tumama sa sahig. Hindi siya makabangon kasi sa lakas daw po nung bagsak ng ulo niya, hilong-hilo daw po siya, hindi niya alam kung paano siya tatayo. So, yun na, doon na po natin makikita sa video na yung mga classmate, siya yung hinahawakan. And itong si offender, patuloy pang nananak, naisahan pa siya dito. Kwento raw ng kanyang anak, binantaan daw siya ng kaklase bago sinaktan. Aminado ang ina ng biktima na noong unang beses na nagsumbong ang anak na may umaway at nanakit sa kanyang kaklase. Inakala raw niyang normal na away lang ito at handa na raw sana niyang palagpasin. Hanggang sa nakarating sa kanya ang video. Ayon sa UNICEF o United Nations Children's Fund, ilan sa palatandaan ng nabubuli ang isang bata ay kung may nagbago sa kanyang behavior, lalo na kung aggressive o mainitin ang ulo, kung paiba-iba ang kanyang eating habit, pati na kung problemado sa pagtulog. Palatandaan din kung tila masama ang pakiramdam ng bata, kung umiiwas na pumasok sa eskwela o kausapin ng mga kaibigan, at kung may mga di maipaliwanag na sugat o pasa.
o may mga gamit na nawawala o nasisira. Ayon sa school principal at sa DepEd Muntinlupa, iniimbestigahan na nila ang nangyari. Tinitiyak din nila ang kapakanan ng lahat ng mga estudyanteng sangkot. Muling giit ng DepEd at ang pamunuan ng paaralan na walang puwang kailanman ang anumang uri ng pananakit sa mga paaralan sa bansa. Sabay giit na nagpapatuloy pa rin ang zero tolerance sa bullying. At dahil sa insidente, dumaraan ngayon sa psychosocial intervention ang mga batang sangkot sa insidenteng ito. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay sa pamamaril ang vice-alkalde ng Ibahay, Aklan. Ang sospek, isang konsihal. Pinagbabaril sa loob ng opisina sa Sangguniang Bayan si Vice Mayor Julio Estolioso. Ayon sa pulisya, pinasok ng sospek na si Merel Senatin ang opisina ni Estolioso para humingi ng kopya ng mga ordinansa na naipasa sa kanyang termino mula sa isang staff. May sinabi pa raw si Senatin bago binaril ang vice-alkalde. Namatay sa ospital ang biktima. Nahuli ang sospek sa kanyang bahay at nakuha ang baril na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Inaalam pa ang motibo sa pamamaril. Mahaharap sa reklamong murder ang sospek. Tatayo munang Vice Mayor si Councilor Nestor Francisco Inocencio batay sa rule of succession ayon sa alkalde. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang kaanak ng biktima at sospek pero tumanggi silang magsalita. Unang pamamahagi ng mga motorcycle plates sa mall dinagsa. Sa ngayon, mga motorsiklong binili mula 2014 hanggang 2017 ang pasok sa plaka on the spot. Plano ng LTO na gawin ito sa iba pang mall. Sigarilyong tuklaw na pinahit-hit sa ilang tao sa Palawan at Quezon City, nakita ng PDEA ng synthetic cannabinoid. Nagdudulot ito ng pangingisay at pwede ring makamatay. Isusumite ng PDEA ang test results sa Dangerous Drugs Board na siya maglalabas ng regulasyon sa kemikal. Briton galing Thailand naharap sa reklamo matapos mahulihan sa NAIA ng mahigit 22 million pesos na halaga ng kush o high-grade marijuana sa bagahe. Giit ng suspect, pinabitbit lang daw ng kaibigan ang bagahe. Tinutukoy pa ang kanyang mga kasabwat. Jeep na nagbuga ng sobrang itim at makapal na usok sa Haro, Iloilo, hinahanap ng LTO Region 6. I-issuehan daw nila ang operator nito ng show cause order. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang putahing Pinoy hindi lang masarap, world-class din. Yan ang ibinida sa pagbubukas ng International Manila Food Festival sa Pasay City. Ang mga inihain ng mga Pinoy at Philam chef sa report ni Von Aquino. Sa International Manila Food Festival, ang Filipino cuisine nilagyan ng international flavor. Our goal is to make Manila as a center of culinary excellence in Asia. The people fly here, we'll have fun, and we really take Filipino food to the next level. Sa tulong niya ng mga award-winning Pinoy at Philam chef. We have chefs here that are Filipino from Paris to Seattle to Toronto to Melbourne. Tulad ng seared local scallop na may corn ginataan, lemon at Thai basil. Growing up in America, we ate cream corn, which is like, very classic America. And I love a dish that my mom makes, which is ginataan. So I basically took those two ideas and combined it together. O kaya'y bistek with a twist. Ribeye ang karne at niluto with calamansi, caramelized onions, toyo, miso, grilled yellow and red onions, chives at iba pa. It's a dish that my dad cooked for me growing up. One of my favorite dishes, and of course always with a cup of rice. But that's why I wanted to share it, but in a different way. Dito sa International Manila Food Festival, hindi lang Filipino cuisine ang bida, kundi yung mga sangkap na locally sourced tulad nitong Dinagat Island Spiny Lobster ng Banagan. Love your own, ika nga, dahil inihain kasama ng Banagan ang certified Pinoy delicacies gaya ng adobong baboy at panghimagas na pilinat caramel tart. Sana itong mga ganitong event ma-open din sa mga ibang bansa na parang meron tayong ganitong klaseng food na may offer. Nagpakita ng suporta sa event si GMA Network First Vice President and Head of International Operations, Joseph T. Francia. Bubunyi po natin ang ating mga kababayan na nag-excel dito sa larangan ng culinary arts. Napaka-inspiring ng mga kwento nila at hindi lang
sila naging bahagi na ngayon ng Filipino culture and celebrating Filipino cuisine, but now they are ambassadors of Filipino culture. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang magsasaka ang tinamaan ng kidlat sa Santa Cruz, Laguna. Nagkukumahog ang mga residente para isugod sa ospital ang dalawang magsasaka. Sakay raw ng kuliglig ang dalawa pero tumigil para sumilong dahil sa malakas na buhos ng ulan. Doon na raw sila nakidlatan. Isa sa kanila ang nasawi habang nagpapagaling sa ospital ang isa pa. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga biktima. Dalawang bagyo ang binabantayan ng Pag-asa. Una ang bagyong Fabian na posible nang lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Nasa West Philippine Sea pa rin ito. As of 10 p.m., huli itong namataan 290 kilometers west of Lawag, Ilocos Norte. May lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at bugsong aabot sa 55 kilometers per hour. May tsansa namang pumasok ng par sa linggo o Lunes ang bagyong may international name na Podul. Tatawagin niyang bagyong Goryo. Namataan niyan 2,335 kilometers east of extreme northern Luzon. May lakas ng hangin na 85 kilometers per hour at bugsong aabot sa 105 kilometers per hour at kumikilos pa west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ngayong weekend, habagat at thunderstorm ang inaasahang magpapaulan sa maraming lugar sa bansa. South Korean superstar Hyunbin nasa bansa para sa meet and greet. Sa press conference, sinabi ni Captain Ri na kahit first time niya sa Pilipinas, ramdam niya ang warm Filipino welcome. 필리핀은 꼭 한번 이렇게 와보고 싶었던 나라 중에 하나인데 Philippines was always in my list to visit. The way they have welcomed me here in the Philippines is really, really heartwarming, and it's more amazing than I expected. Face card never declines. Sa latest TikTok trend na sinubukan ng PBB Celebrity Collab Edition Boys. And girls. Ang reunion ng housemates mapapanood this Sunday, August 10 sa sold-out na The Big Collab FanCon. Sa mga naghahanap naman ng ka-co-love, may payo si Nunong Imaw. Hindi naman kailangang magmadali sa paghahanap ng asawa dahil ayaw mo naman na kung sino-sino lang ang makuha. At sa paghihintay, may darating na tamang tao para sa iyo. Tila sinusunod yan ni beauty empire star Kylene Alcantara na chillen ngayon sa Italy. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.